Ang Diyos po ba ay talagang tumutugon sa panalangin, sa ating mga kahilingan? Tingnan po natin yung example dito sa Biblia. No, si Solomon po ay pinagpakitaan ng Diyos, no? Sabi niya kasi sa 2 Chronicles 1:7 onward, sabi niya, "That night God appeared to Solomon and said to him, 'Ask for whatever you want me to give you.'" Yun. Solomon answered God, "You have shown great kindness to David, my father, and have made me king in his place. Now, Lord God, let your promise to my father David be confirmed, for you have made me king over a people who are as numerous as the dust of the earth. Give me wisdom and knowledge, that I may lead this people, for who is able to govern this great people of yours?" So, yun ang hiningi niya, no? Wisdom. And then, alam niyo kung anong ginawa ng Lord? Dahil wisdom lang yung hiningi niya. Ito yung sinabi ng Lord, God said to Solomon, "Since this is your heart's desire, and you have not asked for wealth, riches, or honor, nor for the death of your enemies, and nasaan na ba yun? Wala. And since you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge to govern my people, over whom I have made you king. Therefore," sabi niya, ito na may therefore, "wisdom and knowledge will be given you, and I will also give you wealth, riches, and honor, such as no king who was before you ever had, and none after you will have." Ayan, so makita po natin, wow, ang Diyos talagang nag-grant siya ng ating requests. At kahit na yung hindi natin ni-request, no, binibigay din niya. Yun, kaya alam nyo, yun ang masarap sa God na tinatawagan natin. Ginatawagan ko, no po, na every morning, I sit at His feet and listen, no? And I also meditate on His Word, no po? Kaya po, nasasabi ko, ito po yung sabi ng God, ganyan. God kasi nagsasalita up to now. No, kasi talagang God siya, yesterday, today, and forever. Kaya ngayon po, kanina, ito naman po yung sinabi ng Lord sa amin habang kami po ay nakaupo sa kanyang paanan. Para makinig. Kasi kaming mga intercessors, nagtatanong kami sa Lord. Lord, anong gusto niyo ipanalangin namin? Kasi ngayon, ang aming prayer focus ay tungkol sa technology. So, nagsabi naman ang Lord, no? Alam niyo kung anong sinabi niya, kung ano yung dapat namin ipanalangin. Ito po, sabi niya, kasi nga, prayer focus, ay technology. Sabi niya, "Anak, nais kong ikaw ay patuloy na manalangin upang ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na magpahalaga." Yan. Ano yung papahalagahan? Ano kaya sa tingin nyo? Ito yung pahalaga sa mga imbensyon ng kapwa nyo Pilipino. Sabi niya, kinakailangan ang mga inventor ay una, mabigyan pansin. Pangalawa, mapahalagahan. At pangatlo, masuportahan upang ang kanilang imbensyon ay makatulong sa ikauunlad ng inyong bansa. So, yun ang gusto ng Lord, no? Ipanalangin na talagang si PBBM, talagang bigyan ng importansya natin mga inventor. Naalala ko nung araw, nabasa ko sa Panorama Magazine, no? Merong isang Pilipino, siguro mga 1970s yan, or 80s. Hindi ko na matandaan, no? Kasi tagal na nun, nasabi doon sa article, talagang may Pilipino na naka-imbento ng sasakyan, ng kotse. Hindi ko alam kung kotse, jeep, or whatever. Basta sasakyan yon na pinaandar lamang ng tubig. Di ba? Ang galing, Kaya lang, hindi nasuportahan. No? Hindi nasuportahan ng ating pamahalaan. Hindi ko alam, mukhang nakuha ng ibang bansa o nasabotahe ng mga nagbebenta ng oil, ganyan. So, nawala yun. Sayang naman, di ba? Yun. So,
Ngayon po, kailangan ipanalangin natin itong mga inventor, yung pala ho yung makakatulong sa ating ekonomiya, sa pag-unlad po ng ating bansa. So yun, yung dapat ipanalangin isa. Tapos sabi pa niya, kailangan kayo ay magpatuloy sa pagsuporta sa inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo kung ano pa, kabi-kabi lang suliranin ng inyong bansa. Grabe. Kinakailangan siya ay patuloy ninyong ipanalangin upang magkaroon siya ng karunungan sa akin nagmumula. Yan. Di ba katulad ni Solomon? No? Sabi ni Solomon, bigyan niyo na lang po ako ng karunungan. Nawa ganun din ang hingi ng ating presidente, yung humingi siya ng karunungan sa ating Panginoong Diyos, yung Panginoon din ni Solomon, no? At yun din yung Diyos na tinatawagan po natin. At sabi niya gano'n, ay magkaroon siya ng karunungan sa akin nagmumula upang kanyang mabigyang pansin ang solusyon ng napakaraming suliranin ng inyong bansa. Yan. Lalo na anong masasabi niyo? Lalo na yung mga matinding problema ng bansa natin ngayon, ang West Philippine Sea. Sabi ng Lord yan. Sabi niya gano'n. Kailangan patuloy din ninyo siyang ipanalangin siya ay patuloy na magkaroon ng lakas ng loob, ng tibay ng dibdib. Bakit? Kailangan ba talaga? Para hindi siya panghinaan ng loob. Yan. Bakit panghihinaan ba siya ng loob? Bakit? Sabi niya gano'n. Dahil sa mga taong patuloy na bumabato sa kanya bumabato sa kanya ng mga maaanghang na salita. Grabe, pagka talaga yung mga vloggers, no? Di na nga ako nakikinig sa kanila. Isa na lang pinapakinggan ko. Isa, dalawa, ganyan. Sabi nga na. Tapos, so yun po, huwag siyang panghinaan ng loob dahil dun sa mga bumabati ko sa kanya, no? Binabato siya ng maaanghang na salita. Naku, buti na lang di ko na sila pinapakinggan. Ayun po. And then, ito pa yung dapat natin ipanalangin. Sabi niya, ipanalangin ninyong mahinto na ang China, no? Sa kanilang panggigipit sa inyong bansa. So, yun po yung papanalangin natin, yung mga inventor, yung mga suliranin ng ating bansa, no? Tapos talagang ang ating Pangulo ay magkaroon ng lakas ng loob. Hindi, karunungan muna, lakas ng loob, tibay ng dibdib. Yan. So mga kababayan, napakahalaga po na tayo po ay manalangin para sa ating minamahal na presidente, Ferdinand Marcos Jr. Kasi kung hindi po tayo mananalangin, ito pa yung sinasabi niya sa Bible, di ba? Sabi doon, pray. 1 Timothy, ito po yung sinasabi niya. Ito po, this is not an option. No. Ito po ay kailangan. No. Sabi niya sa 1 Timothy 2, I urge then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Tapos ito, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God, our Savior. Gusto po natin ang isang bansang tahimik, mapayapa, maunlad, no? Then, ipanalangin po natin yung ating mga government officials, especially the President. Amen? So, ito po ngayon si Lola Madam, at kung di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. Lola Madam Villanueva, like, share, and follow sa aking TikTok account. So, ito pong yung Lola, nagsasabi na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye!